po sa inyong lahat. Welcome na naman sa another episode ng ating vlog na kung saan ang topic po natin for today ay pagsagot sa katanungan ng isa sa mga subscriber natin na nag-comment po dito sa ating vlog na kung saan ang title ay May Pera sa Sako. So yung subscriber po natin ay walang iba kundi si Sir Carlos Padrid 9075. So ang katanungan ni Sir Carlos, "Hello Mang Mags, any tips paano ang diskarte nyo para makatipid sa patuka?" Tinatanong po ni Sir Carlos kung paano daw ba tayo makakatipid, kung ano daw ba yung diskarte para makatipid sa patuka sa ating RTL. Yan, sasagutin ko po ng diretsa yan, Sir Carlos, ng hindi po natin sila pwedeng tipidin. Dahil once na tinipid po natin ang ating mga alagang RTL, ay titipidin din po nila tayo sa kanilang pangingitlog. Pag pinagdamutan po natin sila, pagdadamutan din po nila tayo ng kanilang itlog. Sir, kasi ganito yan, yung patuka kasi natin sa ating RTL, standard ay kapag lowman, big bird, 115 grams per bird. Kapag mga decalb, 110 grams per bird. Kapag yung ating high sex ay 105 to 108 grams per bird. So iba-iba po Assuming na ang alaga natin ay yung lowman, yung manok ng bounty, 115 grams. Malaking manok kasi kaya mas matakaw. Mas malaki yung kanyang itlog. Kung titignan naman natin ay halos pare-pareho lang yan. Wala pong gaanong malaking difference, Kung magkano yung kailangan nilang gramo ng feeds, ay yun po yung ating ibigay sa kanila. So kung halimbawa, ang alaga natin ay 100 manok, nasa 110 grams per bird. So ipakain po natin yung 11 kilos. Yung 11 kilos na yan, ibigay po natin sa kanilang lahat. Nang sa ganun, mangitlog po sila properly. Kasi marami po yung mga nag-aalaga ng mga paitloging manok natin na tinitipid po kasi nila sa feeds yung kanilang mga manok. Kaya yung manok, in return, hindi po siya itlog ng maayos. So, ibigay po natin kung ano yung nararapat. Ang isang diskarte po niyan ay minsan may mga sabi, binibigay naman namin lahat, Mang Mags, ipinapakain namin. 11 kilos yung ipinapakain ko sa 100 kong manok. Kaya lang, bakit ganon? Parang kulang yung dami ng kanyang itlog na ibinibigay, iniiitlog. Possible din po, tignan yung mabuti. Baka naman po yung 11 kilos na yan, 2 kilo po yung natatapon. Kasi po pag nagpapakain kayo, natatapon po, hindi nyo po gaanong na-shoot or masyado kayong nagmamadali na magbigay ng feeds, natatapon po. Pangalawa, may mga ibon po na nakikisawsaw, nakikisalo sa pagkain ng inyong mga alaga. Mapaibon po ito, mapapato, mapanative na manok na labas-pasok sa ating housing ng ating mga paitloging manok. So, maging yung mga ibon. So, kung titignan po kasi natin, yung kinakain ng mga yan, ay sayang na rin yun na instead na kainin ng ating mga alaga ay iba yung nakikinabang. Iba po yung kumakain. So, bantayan rin po natin yan. Lalong-lalo na po yung mga natatapon sa baba ng ating housing. So, ganun po. Wala pong diskarte para makatipid tayo sa patuka. Ang sinasabi ko po dito, kung ilan yung required nung manok na kanyang kakainin ay kailangan nating ipakain. Kung regarding naman po dun sa alternative na pakain, ay hindi ko po ito maisasuggest dahil hindi ko pa po ito nasubukan. Yung mga magpapakain po kayo ng mga asola, yung mga kung ano-ano po dyan, hindi ko pa po kasi nasubukan kaya mahirap pong magrekomenda. Siguro sa mga nakasubok na, pwede nyo po sigurong i-share yung inyong experience regarding po sa nasabi ko. Ayan, nang sa ganun ay magkaroon po tayo ng idea.
Pero para sa akin po, dun na lang tayo sa talagang pakain na nakadesign para mangitlog ng maayos yung ating mga manok, as long as hindi po tayo nagsasayang ng feeds na tatapon, ganyan. Ayan. So sana nabigyan ko po ng kasagutan yung inyong katanungan, Sir Carlos Padrid 9075. Ayan, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta sa ating YouTube channel. Kita-kita po ulit tayo sa mga susunod nating vlog. Mabuhay po tayong lahat. God bless.